Samantala, narito muna ang ating internist and health and wellness doctor na si Doc Oy para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala niyo po sa aming Facebook page. Good morning to you, Doc Oy. Good morning, Connie, at good morning din po sa ating mga kapuso. First question for you, Doc Oy. Tanong ni Rina, lagi raw siyang kinakabahan at hindi makatulog sa gabi at madalas daw siyang pinagpapawisan kahit walang ginagawa at nararamdaman din daw niya ang tibok ng puso niya sa kanyang tainga. Anxiety ba raw ang tawag dyan, Doc? Nako, Rina, hindi lang natin pwedeng basta isipin na anxiety nga ba ito. Kasi karamihan ng mga dinescribe mong sintomas ay nagpo-point out sa isang kondisyon, tinatawag nating hyperthyroidism, no? Or mukhang tinatawag nating toxic goiter, no? So lalo na kung mapapansin mo din na medyo malaki yung iyong thyroid gland, no? Importante yung mga sintomas na dinescribe mo na i-rule out natin ang any metabolic causes tulad nga ng masyadong mataas na antas ng thyroid hormone or tinatawag nating hyperthyroid condition or hyperthyroidism na tinatawag. No? So kasi kung mababayaan mo na mataas ang antas ng thyroid hormone mo sa dugo, ito ay delikado. Ito ay makakaroon ng epekto sa iyong puso, magkakaroon ng epekto sa iba't iba pang parte ng iyong katawan. No? Mayroong mga tao nga na pag masyadong mataas ang antas ng thyroid hormone, yun, lumuluwa yung kanilang mata. So, ang mapapayo ko sa iyo, kumonsulta ka na kaagad sa isang endocrinologist or at least sa isang general internist na katulad ko para magawan ka ng workup to assess kung tama nga ba na posibleng ikaw ay merong hyperthyroidism. Next question for you, Doc Oy, mula naman kay Masabar. Ano raw kaya ang ibig sabihin kapag dumudura ng dugo ang isang tao? Nako, Masabar, maraming sanhi, no? Una, dumudura ba or umuubo ka? Kasi pwedeng itatawag nating hematemesis, galing yan sa gastrointestinal tract ng ating katawan. Pero pwede din namang hemoptysis, no, na pwedeng galing ito sa baga, no? So, pero ang sintomas ng pagdura ng dugo, ito ay seryosong sintomas lalo kung ito ay persistent. Kailangan nating i-work up, no? Kasi maraming pwedeng dahilan nga niyan. Unang-unang dapat alamin, ito ba'y galing sa baga o ito ba'y galing sa upper gastrointestinal tract tulad ng iyong sikmura, no? So hindi ko alam kasi ang istorya mo, Masabar, pero sa ganyang sintomas, tulad ng sabi ko, hindi yan pinababayaan, lalo kung ito'y persistent. Huwag mo nang intayin ito'y lumala, kailangan mo nang kumonsulta, whether sa isang internist na katulad ko, or kung talagang sigurado ka na ito ay dinudura mo, no, galing talaga sa iyong gastrointestinal tract, then ang isang gastroenterologist na eksperto sa mga sakit sa sikmura, lalo na kung ito'y merong pagdugo, tulad na sanhi ng ulcer, merong mga gagawing test sa'yo at meron ding karampatang gamutan na dapat magawa sa'yo bago ka pa lumala itong paglabas ng dugo sa iyong bibig. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.